Lord, hallelujah. Praise. Salamat sa umagang ito na kami po ay itinalaga ninyo, pinili ninyo upang ikaw ay purihin, sambahin at dakilain sa aming mga buhay. Ito po, Panginoon, ang patuloy na gagawin mo sa aming buhay. Naway, ang mga salita mo ngayong umaga, magiging kalakasan at pagpapala ito sa aming buhay. Dahil ang sabi mo po, Panginoon, sa iyong salita na aming pag-aaralan, ang tunay na mga mananamba ay dapat sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po sa mga salitang ito. Salamat po sa iyong Holy Spirit na siyang kasama namin ngayong umaga. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Maupo po tayo. Magandang umaga. Nasaan yung mga tambourine dance natin? Nasaan na sila? Praise God. Purihin ng Diyos. Yan, yung mga tambourine dance natin, sila yung mga teacher, future ng ating mga next generation. Ang ating tema ngayon ay hango po ito sa ating Daily Vacation Bible School. Ang pamagat ay, ano yung pamagat ng ating Daily Vacation Bible School? For God's ano sabi niya? For God, victorious next generation. Praise God. Pag sinabi po natin next generation, hindi po natin tinitignan yung ngayon. No, nakatingin tayo palagi sa future. Bukas. Praise God. Purihin ang Panginoon. No? For God's victorious next generation. Kaya po yung ating mga, no? Alam niyo po yung pagkatawag ng Diyos ay for every family. No? Bawat pamilya. No, kung ating pong basahin ang Bible, makita po natin ito sa aklat ng Genesis. No, na doon nagsimula ang Diyos na buuhin ang pamilya through worship. Ano po? Unang hakbang po ng ating for God's victorious next generation is worship. Sabihin nga po natin, worship. Yan. Pagsamba. Worshipper. Mananamba. Praise God. Huwag natin laging ugaliin, ay sumamba naman ako. No, nasisimbahan naman ako. Okay din yun, no? Pero mas maganda talaga na malaman natin kung ano talaga ang true worship o yung totoong pag-worship natin sa Diyos. Praise God. At ito po ay matatagpuan natin sa aklat ni Juan. Praise God. Sabi po rito, bawat pamilya. Saan ba una tinawag ng Diyos? Bakit nilikha ng Diyos si Adan at si Eva? Pasensya na po kayo, ganun ako lagi magturo. Mayroon tanong. No, kasi dapat, pag pumunta tayo sa church, open. Bukas ang ating isipan. No? Huwag mo nang isipin yung mga nakaraan. No? Ang mahalaga ay ngayon para magamit mo sa future. Praise God. No? At kalimutan na natin yun. Harapin natin ang dapat harapin. At kalimutan ang dapat kalimutan. Praise God. Purihin ang Panginoon. So mula doon kay Adan at kay Eva, gusto ng Panginoon kung bakit nilikha niya itong dalawang mag-asawa
para siya i-worship, sambahin. Pero ang pagsambang ito ay nahiwalay. Noong silang dalawa ay lumabag sa utos ng Diyos. Ano yung pinapangaral ni Pastor? Sarili niya? No. Biblical. Biblical. Kaya kapag hindi ka po namumuhay, no, sa Biblia, maaring masasaktan ka dito. Maaring, no, biblical palagi. Yun po yung purpose ng Panginoon kung bakit create siya ng mag-asawa, si Adan at si Eva, through worship. But dahil sa kanilang kasalanan, nahiwalay. No? Nagkamali na yung kanilang worship. Tandaan po natin kapag wala ang Diyos, hindi po yun worship. Kanina mga kabataan ay binigyan ko sila ng halimbawa. Pupunta tayo sa church. Di ba? Ako ito. Nasa kanan ko, akbay-akbay ko si Jesus. Sa kaliwa, si Satan. Amen? Hindi pwedeng isama natin si Satan dito sa church. Amen? Praise God. Hindi tayo dapat maglingkod kay Jesus at kay Satan. Dapat kay Jesus lang. Ito po yung hinahanap ng babaeng Samaritana. Kasi gusto niya ang pagpapala. Si Adan, si Eva. Nagkaroon sila ng anak, si Cain at si Abel. Worship pa rin. Pagsamba pa rin. Kaya mga kapatid, nais ko pong matutunan natin at maunawaan natin ang totoong pagsamba sa ating Panginoon. Kasi kapag totoo ang ating worship sa Diyos, papasok tayo sa church na mayroong kagalakan at uuwi tayo sa ating mga tahanan na taglay natin o higit pa ang kagalakan na ating maranasan. Praise God. Hindi yung papasok ka sa church, magkanta kuba na tayo ng problema natin. Paglabas natin, lalo pa yatang bumigat. Ay, hindi totoong worship yan. Praise God. Si Cain, si Abel. Naghandog si Cain, naghandog si Abel. Mali yung handog ni Cain, kaya si Abel ay tinawag ng Diyos na matuwid. Pagkatapos ni Cain, si Enoch. Kilala niyo ba yung mga taong binabanggit ko? Dapat kilala ninyo, kapitbahay natin sa langit yan eh. Si Enoch, di ba? Si Enoch mayroong 900, no? 900 plus eh. Kulang-kulang 1,000 ang mga taon na ginugol ni Enoch. Pero sabi sa Bible, dahil sa siya ay nagiging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, siya'y nawala. Hindi na siya nakita. Kasi buhay siyang kinuha ng Diyos. Pagkatapos kay Enoch, sinusunod? Si Noah. Di ba? Yung kanyang pamilya. Praise God. Kaya nga, for God's victorious next generation. Bawat pamilya. No, kaya dapat ipag-pray natin na every Sunday, kapag tayo umatin sa church, kapag tayo worship sa ating Panginoon, kasama natin ang ating pamilya. Pag-pray lang po natin, huwag tayo magsawa. No? Pastor, kinakausap ko. No problem. Ang mahalaga, nandyan ka. Amen? Sabihin nga po natin, nandito ako. Hallelujah. Pag-pray, huwag tayo magsawa. Napakahalaga ng panalangin natin bilang mga Christian. Si Noah, asawa niya. Si Noah, asawa niya, yung kanyang 3 anak. Sino yung pangalan ng mga anak ni Noah? O kita niyo, hindi niyo pakilala. Si Shem, si Ham, at si sino? Japet. Praise God. Nakalimutan niyo na ba yun? Baka mamaya sabihin ko,
Hindi yata kayo nagbabasa ng Biblia at kayo naman ay ma-open. Alam niyo po yung katotohanan, masakit sa tenga yan. Pero kapag tinanggap natin ang katotohanan, 8:38 ng Juan, no? But continue, no? Kapag tayo ay mamuhay sa katotohanan, the truth shall set you free. Praise God. Okay, Noah. Pagkatapos si Abraham. Si Abraham, mayroon siyang isang anak lamang. No? From the promise of God. Mula sa pangako ng Diyos. Nakita po ninyo na yung pag-worship, no, galing yan sa Diyos at ang worship ay mayroong pangako galing sa Diyos. Tandaan po natin, praise God, hawakan natin ang mga pangakong yun. Isagawa natin yung mga, no, mga dapat gawin. Kasi ito yung pamamaraan ng Diyos how to become a blessed people. Praise God. Naglilingkod ka sa Panginoon. Sa paglilingkod mo pa lang, binibless ka na ng Panginoon. Pinagpapala ka na ng Diyos. Hallelujah. Diba si Abraham? Doon nang gagaling ang sinabi ng Romans chapter 12, verse 1. Praise God. Alam niyo ba yon? Romans chapter 12, verse 1 and 2. Sabi dito, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa akin, ako'y nakikiusap sa inyo. Ihandog ninyo ang inyong sarili bilang buhay, banal, at kalugod-lugod sa Kanya. Praise God. Yun po yung conclusion ng Genesis chapter 22. Na kung saan hinandog ni Abraham ang kanyang sarili. Sariling anak. Sino yun? Yung kaisa-isang anak ni Abraham na nanggagaling sa promise o sa pangako ng ating Panginoon. Sa New Testament, mababasa natin yan sa Hebrew chapter 11, kung di ako nagkamali. Hebrews 11, verse 17. Di ba? Sabi doon, nung kinausap ng Diyos si Abraham, na ihandog niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac, pananampalataya ang nag-udyok sa kanya upang sumunod sa Diyos. It means worship is faith. Hindi ka pwedeng mag-worship sa Panginoon na hindi ka akibat o kasama ang pananampalataya. Amen? Praise God. Kung sa akin lang kayo tumingin, tisod kayo eh. Hanggang ngayon nga, marami pa rin mga tao galit sa akin dito. Pero hindi na natin titignan yan. Titignan ngayon natin ngayong umaga, yung Word of God, yung turo ng Diyos. Kasi ito yung magbe-bless sa atin. Imagine mo kaysa isang anak mo na, praise God, na ipanganak mo na sa katandaan. Praise God. Pagkatapos, hingin pa ng Diyos. But through faith, dahil sa kanyang pananampalataya, sumunod siya sa Panginoon. Basahin niyo yung 11:17. No?
Sa madaling pangungusap, ang sabi doon sa huli, muling ibinalik ng Diyos kay Abraham si Isaac. Praise God. Sa matalinhagang pangungusap, ibinalik ng Diyos si Isaac kay Abraham. Sa anong pamamaraan? Through worship. Worship. Kaya kapag tayo pumunta dito sa church, hindi natin wino-worship yung tao. Hindi natin pinagmamataas, pinagmamalaki yung ating sarili. Dapat, ang Diyos. Ang Diyos. Kasi, kaya tayo nandito, praise God, to become a worshiper through God. Na tayo ay mananamba o sasamba sa totoong Diyos. Tingnan nyo na lang yung mga bata. Kamusta yung kanilang future? Kamusta yung next generation natin? Iasa ba natin sila sa government natin? Kailan pa ba tayo pumili uli ng bagong leader? Ang ating ngayong, kung sinusubaybayan nyo po yung takbo ng ating pamunuan, sila-sila. Praise God. Iasa pa natin sila sa mga taong ito na walang pagmamahal, walang pagmamalasakit, walang pagkakaisa. Ang kanila lamang iniisip yung kanilang sariling kapakanan. Hindi natin pwedeng iasa. Saan natin sila iasa? Sa sarili natin. Sa sarili natin. Paano ito magsimula? Dapat matutunan natin ang totoong pagsamba sa Diyos. At yun naman ang ipapasa natin sa susunod na generation. Para magiging matagumpay ang Diyos. Alam niyo kung wala itong mga taong ito na binabanggit ko, si Adan, si Enoch, si Noah, si Abraham, kung wala sila, wala tayo ngayon. Amen? Praise God. Tumatanda tayo. Nagkakaedad tayo. Kaya habang malakas pa tayo, dapat matuto tayo. Sa ano mga dapat nating matutunan? Yung totoong pagsamba. Praise God. Romans chapter 12, verse 2. 12, verse 2, tama. Ano sabi doon? No? Huwag nating kopyahin. Huwag nating gayahin ang worship ng mundo, ng sanlibutan. Amen? Amen. Mag-iba at magbago na tayo ng damit. Ano yung baguhin? Mag-iba at magbago na tayo ng sapatos. Praise God. Isip. Baguhin natin yung ating pag-iisip. Hanggat hindi natin binabago yung ating isipan, nagsasayang lang tayo ng panahon. Nagsasayang lang tayo ng oras. Kaya para hindi masayang, anong gagawin? Huwag natin kopyahin, huwag natin gayahin ang worship ng mundong ito. Dapat totoo. Ito yung ating mensahe. Tingnan natin kung ano yung sinasabi niya. Chapter 4, verse 1. Nabalitaan ng mga Pariseo, si Jesus ay mas maraming nahikayat
na magiging alagad at nabautismuhan kaysa mga nabautismuhan ni Juan. Praise God. Hanggang ngayon mga kapatid, no, yung ating pag-iisip, para bagang nandun pa tayo lagi sa comparison. Ayan no, oh, bakit si ganyan? Bakit si ganito? Praise God, hallelujah. Oh, bakit si Juan? Bakit si Jesus? Mas marami yun ang bautismuhan. Bakit ganito? Bakit ganyan? Kaya hanggang ngayon, dahil sa hindi pa rin natin masagot yung ating tanong, kaya nabubuhay pa tayo sa katanungan. Praise God. Maraming nabautismuhan si Jesus kaysa kay Juan. Pero, ang sabi dito, hindi si Jesus ang nagbabautismo. Amen. Bakit kaya? Nandyan si Jesus. Nandito yung mga alagad. Babautismuhan nila yung mga tao sa ilog ng Jordan. Binabautismuhan kita sa pangalan ni Jesus. Nandun si Jesus eh. Ano yung ginamit ng bautismo noon? Anong pangalan? Father? Son? Holy Spirit. Ito po'y pangbukas pa lang kasi sa 12, I think Thursday yata yung 12, Wednesday. Mayroon tayong water baptism. Dito sa church, gagawa kami ng malaking swimming pool dyan. Tapos dito tayo mag-water baptism. Praise God. Punta kayo. Hallelujah. Tama ba ang 12 ay Thursday? Thursday. Ayan, Wednesday ng gabi, mayroon tayong seminar about water baptism. Patungkol sa water baptism. Para maintindihan natin kung ano ang kahalagahan ng bautismo sa tubig. Punta po kayo. Magsimula po tayo ng alas 7. Matatapos po ito ng alas 9 ng gabi. Kinaumagahan, prepared na po tayo na magpa-water baptism. Praise God. So dito makita po natin, sabi dito sa verse 2, nang ito ay malaman ni Jesus, siya ay umalis sa Juda at bumalik sa Galilea. Praise God. Nung ito'y malaman ni Jesus, siya ay umalis sa Judea at pumunta sa Galilea. Judea, Galilea. Wala sa ibang daanan. Ano? Samaria. Bakit kaya? Pwede naman siyang magbangka para hindi na dumaan doon. Kasi, mayroon purong isang babae na napakalaki ng kanyang pananampalataya. Mayroon siyang alam, mayroon siyang natutunan patungkol sa worship. Ba't kailangan lamang ayusin? Amen. Amen. Kaya po dito sa church, ngayong umaga, inaayos natin yung ating worship sa Diyos. Kasi, ang plano ng Panginoon sa atin, lalabas tayo sa church na ito, mataglay-taglay natin ang masaganang buhay at masaganang pagpapala. Praise God. So, dumaan siya ron. Pagdating niya doon, verse 17, may isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi sa kanya ni Jesus, maari mo ba akong bigyan ng mainom? Praise God. So, yun yung kanilang pag-uusap. Ang kailangan ng babae ay laging pumunta sa balon. Praise God. At alam ni Jesus na ang balon ay mahalaga.
Kasi doon sila kumukuha ng tubig. Praise God. At nag-usap sila. Sabi ng babae, sabi ni Jesus, verse 10, sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ay hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. Ano po? Ang tinutukoy po rito, ang pinag-aaralan po rito, at ang pinag-uusapan po rito, praise God, no? Na magiging tama ang ating pagsamba, worship. Ang pangangailangan, praise God, ngayong umaga, mga kapatid, ngayong umaga, alam ng Diyos ang ating pangangailangan. May hatred ka pa ba sa puso? Bitawan mo yan. Mapapasama ka dyan. Alam ng Diyos yan. May kagalit ka ba? Hindi mo mabati-bati? Puntahan mo na. May pagkukulang ba tayo sa ating... Mayroon ba tayong family problem? Mayroon ba tayong problema sa ating mga trabaho? Mayroon ba tayong problema sa ating mga negosyo? Praise God. Ito yung pinag-usapan. Ang problema. Ang pangangailangan ng babaeng Samaritana. Kung alam mo lang, kung sino itong humihingi sa iyo ng tubig, maaring ikaw ang hihingi sa kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Praise God. Sa ating worship, dapat mayroong buhay. Kasi ang Diyos na ating sinasamba ay buhay. Buhay. Praise God. Nagbibigay buhay. Kagalakan, kalakasan, kapayapaan, ano pa ba? Katiyakan, solusyon ng mga problema natin. Ang kailangan lang natin, matutunan natin ang tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Yun po yung mababasa natin dito. Nagulat ang babae. Ginoo, sabi niya, malalim. Praise God. Malalim. Alam mo ba kung ano yung laman ng ating isip, ating puso? Siyang lumalabas sa bibig natin. Mabuti pa itong babaeng Samaritanang ito, malalim. Malalim ang kanyang relasyon sa Diyos. Akala natin kung minsan makukuha natin ang lalim ng relasyon natin sa Panginoon sa haba at tagal ng ating paglilingkod. Baka hanggang ngayon, baby ka pa, sanggol ka pa, kailangan mo pa ng gatas. Praise God. Kunting bangga lang, matitisod ka. Manghihina ka, manglulupaypay ka, magtatanong ka, bakit ganito, bakit ganyan? Indikasyon ng ikaw ay hindi matured Christian. Baby Christian. Parang binigyan ka ng Panginoon ng ibang-iba na ministeryo. Binigyan ka ng Panginoon ng napakalaking responsibilidad. Alam mo yun. Batid mo yun. Pagkatapos, sa isang itlap lang, is God. Sign, indikasyon na ikaw ay praise God. Verse 11, tingnan ninyo.
Dapat habang naguhukay tayo, nagiging malalim. Nagiging matibay ang ating pundasyon sa Panginoon habang tayo umatin sa church. Habang tayo naglilingkod sa Panginoon. Nagsalita ang babae, verse 11. Ginoo, malalim itong balon na ito. Praise God. Alam mo ba na kapag ikaw ay nagsasalok sa isang balon na malalim, dapat alam mo yun. Sukat mo yung iyong sarili. Sukat mo yung iyong pagkatao kung sino ka ba sa harap ng Diyos. Dapat sana hindi na natin itong... Pero yun ang ibig sabihin nito eh. Bakit nabanggit yung malalim? Hanggang ngayon ba, mababaw ka pa rin? Ayan o. 12. Ang balong ito ay pamana. Pamana pa sa aming mga ninuno na si Jacob. Dito, siya uminom. Gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit pa ba kayo sa aming ninunong si Jacob? Praise God. Praise the Lord. Yung mga karanasan ito, yung mga nababasa natin, ito po yung magdadala sa atin sa isang wastong pagkakaunawa, sa isang tamang direksyon, sa isang totoong pananampalataya, sa isang tamang daan para mahukay natin at maabot natin ang nais ng Diyos. Hanggang ngayon ba, yung ating pag-worship sa Panginoon, parang balon na literal, na pag Sunday, pupunta tayo doon, sumalok tayo ng tubig, pagkatapos iinom tayo, at wala na nangyayari? Minsan, mali yung mga ganyan indikasyon ng buhay Kristiyano. Ay, pupunta ako sa church. Praise God. Kasi, makikinig ako ng sermon ni pastor. Habang nagsisermon si pastor, minsan tinatamahaan ka. Pero kadalasan, pinagpapala ka. Pero pag-uwi mo sa bahay, ano nangyari? Ano nangyari? Na-implement ba natin? Na-i-apply ba natin? Kaya araw-araw, yun yung maling worship. Para bagang nangyari, yung pulpitong ito, isang malaking tangke. May gripo. Nandiyan yung laman ng tangke na masarap na juice. Masarap na orange. Masarap na inumin. Para bagang bubuksan na natin gripo, iinom tayo. Pagkatapos, Pagkatapos inom, mabusog tayo. Uwi na. Praise God. Bye-bye. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi totoong Diyos ang ating pinupuri. Hindi totoong Kristo ang ating binibigyan ng karangalan. Praise God. Higit pa ba kayo sa aming ninunong si Jacob? Dito uminom ang mga anak, ang kanyang mga hayop. Dito sila nabuhay. Praise God. Praise the Lord. Ano sabi ng Panginoon? Yung uminom ng tubig niyan ay mauuhaw. Ang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Amen. Literal. Literal. Kaya nga nagbabayad tayo lagi sa Nawasa, monthly. Kasi literal na tubig ang ating ginagamit. Pang-inom, pang-paligo, pang-linis, ano pa man. Literal. Praise God.
ang tunay na pagsamba ay spiritual. Amen? Ano sabi ng verse 24? Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang iyong katawan, bigay sa iyo ng Panginoon. Pagkatapos itong katawang ito, nilagyan ng Panginoon ng kanyang Holy Spirit. Kasi kapag wala ang Holy Spirit ng Panginoon, kahit anong lundag ang gagawin natin dito sa ibabaw ng pulpito, kahit anong sayaw ang ating gagawin, kahit anong kimbot yung ating gagawin, hindi yan matatanggap ng Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, nasambahin natin siya sa Espiritu. Hindi nakikita, pero nararamdaman. Kaya alam mo po ba, ang isang taong puno, nag-overflow ang kanyang buhay through the power of the Holy Spirit. Talagang hindi mo mapipigilan. Praise God. Sino ba sa inyo pinagbabawalan dito ng inyong mga tatay na huwag muna kayo mag-boyfriend? Mag-aral muna kayo. Praise God. Praise the Lord. Huwag mo na kayo mag-boyfriend. Pero dahil sa iyong puso, punong-puno ng pag-ibig na para bagang hindi mo na mapipigilan. Itatakul mo yun. Hindi mo pwedeng pakinggan yung tatay mo. Hindi mo pwedeng pakinggan si pastor. Kasi ang puso mo nag-uumapaw. Praise God. This is a literal illustration. How much more na ang ating buhay ay mag-overflow ang Holy Spirit? Yun yung tinutukoy ng Panginoon mula sa puso ng mga umiibig sa akin. Dadalo yung Espiritu. Magbubukal sa kanilang puso ang Espiritu. Praise God. Bakit Spirit? Hindi natin pwedeng dayhain ng Diyos. Hindi tayo pwedeng magkukunwari sa harap ng Panginoon. Hindi tayo maaaring magkubli. Hindi tayo maaaring magsinungaling. Praise God. Kaya nga nagtatanong lagi sa atin ng Panginoon, katulad ng ginawa niya kay Cain. Cain, where is your brother? Nasaan ang iyong kapatid, Cain? Praise God. Alam niyo ba kung bakit nagtatanong ang Diyos? Hindi dahil sa galit siya sa atin. Amen. Gusto lang ng Panginoon na kung magkamali tayo, ikumpisal natin, sabihin natin ang totoo para muling maibalik ang ating relasyon, ang ating kaugnayan sa Diyos. Yun yung purpose ng Diyos kung bakit itinanong niya si Cain. Nagtanong ang Diyos kay Cain, hindi sa dahilan na hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Cain. Ang tanong ngayon ng Diyos kay Cain, siya rin yung tanong ng Diyos sa atin. Nasaan na ba tayo ngayon? Nasaan ka ba ngayon? Naglilingkod ka ba sa Panginoon? O nagpapagamit ka lang kay Satan? Praise God. Itong church na ito, lalago ito. Huwag maniwala kayo sa akin. Inaalis ng Panginoon yung mga latak, kalawang, yung mga mali, inaalis niya yan. Praise God. Sana naman, huwag ka masama doon. Manatili ka. Gamitin mo ang lakas mo, gamitin mo ang buhay mo, gamitin mo ang sarili mo. Yun ang sabi ng Romans, chapter 12, verse 1. Yun yung sarili ni Abraham doon sa Genesis chapter 22. Inihandog niya si Isaac. Praise God. Hebrew chapter 11, verse 17.
sa isang matalinhagang pangungusap, ibinalik kay Abraham si Isaac. Dahil hindi humihingi ang Diyos, hindi nagbibigay ang Panginoon ng mga bagay na hindi mo kaya. Amen. This is a true worship. Kung ano yung ibinigay sa iyo ng Diyos, gawin mo. Gawin mo. With concern, no, your pastor. Pwede ka ba magtanong, Pastor, ano ba ito? Eh, hindi naman ipagkait yun eh. Lalo pa ngayon, si Pastor, Thunders na. Kailangan ng simbahan ito, ang successor. Hindi ba kayo nasawa sa mukha ko? Kaya nga pinapatay ko yan kasi kumikintab na ito eh. Oh. Ako naman papalit. Yes! Amen. Mayroon lang 3 elders na mag-agree. Pwede yan. Bukas na bukas din. Ngayong umaga din. Ipag-pray natin. Pero kung minsan yung hinahanap natin sa isang church, yung perfect church, perfect pastor, perfect member, wala pa tayo sa langit. Amen? Ang sinasabing perfection, nasa heaven. Sabi nga ni Jimmy Swaggart, no? Heaven, sounding sweeter every day. Sa langit daw, napakasarap ng iyong mapapakinggan araw-araw. Pero dito sa mundong ito, naku! Praise God. At kung medyo nag-alanganin ka pa, no problem. Amen. Ang mahalaga, na sinasabi po natin dito, na ikaw ay magamit ng Diyos. Gagamitin ka ng Panginoon. Hintayin mo pa ba nahanapin sa'yo ng Panginoon yung isa? Yung 500? Yung ano ba? Yung 10,000? 5,000 at 1,000? O, ibabaon mo ba sa lupa? O baka ikaw na gustong ibaon doon? Praise God. Ulitin ko po, kaya sinasabi ko po ito sa inyo. Dahil love ko kayo. Amen? Praise God. Pero minsan, naging matabang kayo sa akin. Hallelujah! Praise God. Ayan. Dito pa nga eh. No? Ayan o. Verse 15. Sinabi ng babae, Guro, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw at pumunta pa rito upang sumalo muli. No? Umuwi ka. Dalhin mo rito yung asawa. No? Minsan kasi, hallelujah. Alam nyo ba, yung mga hadlang, yung mga sagabal, para hindi natin ma-elaborate ng maayos yung worship dahil mismo sa ating mga sarili, sa ating mga nakaraan. Praise God. Hindi humahalaga yan. Amen. Praise God. Huwag mo nang isipin yung nakaraan. Ang gusto lang ng Panginoon, magiging makatotohanan ka. Praise God. Dito makikita natin na ang buhay ng babae na Samaritana ay hindi lihim sa paningin ng Panginoon. Sige, pero umuwi ka muna. At isama mo rito ang iyong asawa. Yun ba yun? Yun ba yun yung gusto ng Panginoon? Yun ba yung gusto niya? Gusto lang ng Panginoon magiging makatotohanan tayo. Amen.
Hindi, sabi ng babae. Pwede siya magsinungaling doon. Amen. Amen. Sa isang tao na naghahanap ng katotohanan, itatakwil niya lahat yan. Tatalikuran niya lahat yan. No? We forget about ourselves. Kakalimutan niya lahat yan. Basta magawa niya lang yung nais at yung araw-araw na kanyang pangangailangan upang magiging maligaya sa harap ng Panginoon. Isama mo rito. Yun ba? Yun ba, ano? Kailan ba natin ang proof? Mga kapatid, minsan ako natawa lang eh. Ang hirap kasi na sabihin niyo si pastor, sahuran namin yan. Siniswilduhan namin yan. Praise God. Kasi, pag sweldo, hahanapan mo yun ng trabaho. Sino sa inyo na pumapasok sa GBC? Amen? Sino pa ba yung mga nag-u-office sa atin dito? Di ba, kapag nag-u-office tayo, dapat gumawa tayo. Amen? Praise God. Parang minsan yun ang yung tingin kay pastor. Nagbibigay kami ng love gift dyan, kaya dapat gumawa ka, pastor. Kailangan, suklian mo yan ang iyong gawa. Kasi pag hindi ka gumawa, adios, goodbye. Ano ba namang utak ng taong to? No? Ano ba namang pag-iisip ng mga Kristiyanong yan? Parang mga bata. Parang hindi mo maintindihan. Kaya nga tinawag yan love gift. Pwede ka naman mag-love eh. Amen? Amen. Pastor, love. Ihag mo si pastor. Amen. Hindi ko na inaantay yung gift. Kasi yung Lord ang mag-gift sa akin. Amen. Praise God. Napag-isipan na nga namin ng misis eh. Oh? Hindi na natin kunin yung ating love gift sa church kasi maliit na. Praise God. Alam mo ba, ang Lord nagpro-provide. Nagbibigay. Kaya mula ngayon, isipin natin, huwag na lang tayo magbigay. Huwag tayo tumulong. Huwag tayo maglagay dyan. Kung tingin natin, hanapan natin si pastor ng pastor namin, tatamad-tamad. Praise God. Pastor namin. Ikaw na lang kaya magpastor. Payag? Sino gusto magpastor? Sige. Wala naman pala eh. O di pagtsagaan nyo si pastor. Amen? Praise God. Hayagan yan mga kapatid. Wala yan ni ganukubli. Wala yan ni tinatago. Kasi delikado kapag magkubli tayo, maglihim tayo, at magtago tayo sa Panginoon. Dali mo rito yung asawa mo. Hindi kailangan ng Panginoon kung ano yung ginagawa mo. Kung ano yung past, mga nakaraan mo, hindi kailangan ng Diyos yan. Amen? Tinanong niya lang ito para makita na ang babaeng Samaritana ay naglilingkod. Gusto niyang makilala si Jesus sa isang makadiyos at tapat na pamamaraan. Praise God. Sinunod ba ng babae? Sinunod niya ba yung sinabi ng Panginoon? Hindi. Hindi. Amen? Kasi, kapag sinunod natin ang kalooban ng Diyos, yung hindi natin magagawa, ay magagawa mo. Umuwi yung babae. Pinuntahan ba yung kanyang naging 5 asawa? Hindi. Anong ginawa niya? Anong ginawa ng babae?
pumunta sa bayan. Dati nahihiya siya. Amen? Kaya nga tinatawag niya lang alas 9 ng umaga eh. Ang bilang niyan sa ating oras, ang alas 9 ng umaga, alas 12 ng tanghali. Kasi ang balon ay walang tao. Nahihiya siya na makita siya ng mga tao. Kasi alam ng mga tao ang kanyang nakaraan. Diba? Praise God. Praise the Lord. Kung ang ating nakaraan lang, ang ating palaging iisipin, praise God, hindi natin magawa ang kalooban ng Diyos. Praise God. Kung kasalanan lang yung ating isipin na nagawa natin noong nakaraan, lagpas pa rito, lagpas pa. Praise God. Tayo ay hindi karapat-dapat, pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, inaangkop niya yung ating buhay. Itinatama ng Diyos. Kaya yung ating tema ngayon, worship. Dapat magiging tama yung ating worship, yung ating pagsamba. Alisin natin yung ating mga kaugalian. Ay, pumunta naman ako sa church. Galing ako sa church kasama ng aking mga kaibigan. Hallelujah. Hindi ho tama yan. Kaya ka pumunta sa church para mag-worship. Mag-worship ka sa buhay na Diyos, sa makapangyarihan ng Diyos, o makapangyarihan Diyos na maaring magbago ng ating isip, maaring magbago ng ating puso, maaring magbigay sa atin ng lakas at kapangyarihan upang magawa natin hindi ang ating kalooban, kung hindi ang kanyang nais. Praise God. Next Sunday yung ating tema, servant. Talaga bang lingkod ka ng Diyos? Pastor, dito na lang ako titira sa church. Sige. Praise God. Saan ka nakatira? Sa church. Praise God. Servant. Next Sunday. Yun yung ating pag-aaralan. Kasi 4 ito eh. Praise God. Worship. Ngayon, worship. Anong ginawa ng babae? Yung banga, yung jar, na nagbibigay ng hirap sa balikat ng babae. Praise God. Hallelujah. O, iniwan niya na. Kaya kung ano man yung ating mga problema, ano man yung mga pabigat sa ating buhay, ano man yung mga hadlang sa ating buhay, ano man yung mga suliranin, ano man yung mga bagay-bagay na wala namang kabagay-bagay. Amen? Iwan nyo na. Iwan nyo na. Ibaba nyo na yan. Humble yourself before God. Magpapakumbaba tayo sa Diyos at pagpalain niya tayo. Praise the Lord. Iniwan niya. Kaya ang dali niya makarating. Saan? Saan? Sa kanyang tamang destinasyon. Alam niyo ba mga destino niyo? Bilang mga Kristiyano, as a true Christian, alam ba natin yung ating mga destinasyon? Hindi yung punta sa balon, uwi sa bahay, punta sa balon, uwi sa bahay, punta sa church, uwi sa bahay, punta sa church, uwi sa bahay. Salok sa balon, uwi sa bahay. Matatapos na lang ang misteryo ng babaeng ito sa kaigib araw-araw. Hirap, pagod, kakulangan, panglulupay-pay. Hallelujah! Praise God! Hindi na ba natin maranasan ang pagpapala ng Diyos?
Hindi na ba nating maabot ang biyaya ng Panginoon? Eh, baka tayo rin may kasalanan. Baka tayo rin yung may mga pagkukulang. Kaya nga ngayon na umaga, itinutuwid ng Diyos, inaayos ng Diyos ang ating worship kasi yun ang gagamitin ng Panginoon. This is the first step. 2. Upang matanggap natin ang biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Para bagang ginagawa natin kung minsan sa church, mga ritual. Doon naman ako Mati naman ako Praise God. Tinawag ka ng Diyos hindi para umatin. Para magiging present. Para maging dito. May purpose ang Diyos sa buhay mo. Katulad ng babaeng Samaritana. Kaya nga pinagkaabalhan siya ng Panginoon. Galing Judea. Babalik siya sa Galilea. Dapat muna dumaan siya sa Samaria. Alam niyo ba kapag ginamitan niyo ng disagwan yan? Isang oras lang, nandun ka na. Pero naglakad ang Panginoon para lamang sa isang babae. Kasi alam niya na ang babaeng ito ay mayroong napakalaking pakinabang sa church. Pagkatapos ibabaliwala lang natin yon. Pagkatapos bibiruin mo lang, laruin mo lang ang Diyos. Tatalikuran mo lang siya ng ganun-ganun na lang. Praise God. Maraming umatin. Pero kadalasan hindi na bumabalik kasi hindi talaga nilang naunawaan. Pero praise God, na tayo nang dito, binuksan ng Diyos ang ating isip. Binukas ng Panginoon yung ating puso para maunawaan natin at makilala natin kung sino ba itong Diyos na dapat nating sambahin. Hallelujah. Umuwi ba yung Samaritana? Umuwi sa bahay? Praise God. Saan siya pumunta? Sa bayan. Sa bayan. At yung mga tao na dati ay nahihiya siya. Kaya nga nagtatalokbong siya habang buwat-buwat yung kanyang jar, yung kanyang banga. Sa sobrang kahihiyan. Imagine mo 5. Huwag na natin pag-isipan. Huwag na natin itakil yan. No? Praise God. Nung marinig ng babae, tingnan niyo ang sunod. Ayan verse 19. Sinabi ng babae, Ginoo, isa kang propeta. Hindi nga ba? Dito, sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinabi ninyo na mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Praise God. Kanina sa verse 19, sabi niya propeta. Tapos ngayon, Hudyo. Praise God. Alam niyo po ba, ang Panginoon, nagpapakilala siya sa atin sa isang tamang pamamaraan. Praise God. Sa tingin ko, propeta kayo. Bakit pa pinupuri natin yung tao?
Ha? Bakit pa pinupuri natin yung tao? Ang galing mo. Ang galing ko. Dahil sa dalawang aspeto ng pagkakakilala natin sa Diyos. Tapos pangalawa, sabi niya, Hudyo. Kayong mga Hudyo. Okay, gustong tanggapin ng Panginoon yung dalawang katawagan sa Kanya. Isa siyang Hudyo at isang propeta. Amen? At ito ay dapat pagdesisyonan ng babae. Church, nandiyan pa ba kayo? Pakinggan nyo mabuti. Dapat pagdesisyonan ng mabuti. Uwi ba siya sa kanyang bahay? O susundin ang sinabi ng Panginoon? Na hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Dapat sambahin ang Diyos. Praise God. Ito po yung magandang conclusion dyan. Mga kapatid, habang patuloy tayong nag-aaral sa salita ng Diyos, lumalalim ang ating pagkakakilanlan sa Panginoon. Habang ginagawa natin at face to face, nakikipag-usap tayo sa ating Panginoon, nagiging malalim ang ating relasyon sa Kanya. Ito po yung nangyari. Dahil sa ang babae ay nagiging malalim na, gumawa siya ng sariling desisyon. Pero, galing sa Panginoon. Hindi siya umuwi. Amen? Saan siya pumunta? Yung unang sinabi ng Panginoon, uwi ka, dali mo rito yung asawa. Isang pagsubok lang sa kanya yan. Amen? Isang pagsubok lang sa kanya. Pero ang katotohanan, unti-unting lumalago. Unti-unting lumalaki ang kanyang relasyon sa Panginoon, ang kanyang pagkakakilala sa Diyos. Kaya nga hindi siya umuwi. Dahil alam niya na yung purpose ng Panginoon, yun yung layunin ng Panginoon sa kanyang buhay. Dapat tayo mga Kristiyano, alam natin ang purpose ng Diyos sa ating buhay. Alam natin ang layunin ng Diyos kung bakit tayo naging mga Kristiyano. Hindi siya umuwi. Ginawa niya, pumunta siya ng bayan. Let's forget about yourself and concentrate. Worship. To worship. Let's forget about yourself and concentrate to worship. Kalimutan natin yung ating sarili at i-concentrate natin yung ating pag-worship sa Diyos. Dahil sa mga ganyang kaparaanan, ganyang kadahilanan, pagpapalain ka ng Panginoon. Hallelujah. Kinalimutan niya kung sino siya. Hindi niya na naalaala na siya pala ay isang mahihain, isang makasalanan. Hindi niya na naalaala yun. Bakos, mayroon siyang lakas na pumunta sa bayan. At ano? Ipamalita sa kanyang mga kababayan, sabihin sa kanyang mga kababayan, ang himala. Amen? Amen. Praise God. Sa pakikinig ba natin ng salita ng Diyos, may mga himala tayong natatanggap? Kung ano yung himala na yun natatanggap natin, ibahagi.
Amen. Kasi kapag nagbabahagi ka, hindi ka mauubusan. Amen. Sabi ng Panginoon, ang tubig na ibibigay ko ay hindi katulad ng tubig na sinasalok mo rito. Ito ay magiging isang bukal. Nadadaloy sa iyong puso at magbibigay sa iyo araw-araw. Praise God, akala natin kasi kapag nagbibigay tayo, mauubusan tayo. Praise God, hindi na tayo gumagawa ng ayon sa kalooban ng Panginoon kasi baka mamaya. Hallelujah. Tingnan mo, hindi mo ginagawa yung trabaho mo sa Panginoon. Hindi ba naiimte ka na? Hindi ba tigang ka na? Walang-wala ka na. Kasi pinagdadamot pa natin. Tinatago pa natin. Sinasarili pa natin. Hindi ganyan ang buhay ng isang Kristiyano. Praise God. Pumunta sa bayan, sinabi niya, halik kayo. Yung mga taong yun na kanyang niyaya, yung mga nag-criticize sa kanya, yung mga nag-chismis sa kanya, yun. Yung mga sinisiraan siya, babae niyan, ano yan, ganyan yan. Naranasan na ba yan? Naranasan ba siraan kayo? Ako lagi ko naranasan yan. Pero, ganun pa rin yung aking pagkakituwa sa kanila. Ganun pa rin. Kasi mahirap mangaral na hindi mo i-apply yung pangangaral mo. Amen. Praise God. Siya yung criticism, yung mga naninira sa kanya. Halik kayo. Ano nangyari? Praise God. Nagalit na ba sa kanya yung mga babae? Bakit nangyari ito? Bakit nangyari ito? Alam nyo ba, yung babae Samaritana, yun yung ginamit ng Panginoon para magiging success. Para magiging victorious yung next generation. Tayo yun. Kung wala itong Samaritana ito, hindi nakarating sa atin ang salita ng Diyos. Amen? Praise God. Kung sinabi Samaritana, ito yun. Gentile, Tintil, tayo yun. Na-adapt natin ang ugali ng mga Samaritana. Sumasamba nga. Praise God. Kulang-kulang naman. Amen? Praise God. Anihin ng Panginoon. Sabi dito, verse 25, sinabi ng babae, nalalaman ko po pagdating ng Mesiyas, ang tinatawag na Kristo, pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Praise God. Mayroong malalim, mayroong makalangit, mayroong matibay na relasyon ang babaeng Samaritana sa atin, Panginoon. At kung ano ang kanyang nalalaman, yun ang kanyang sinasabi. Ano sabi? Verse 25. Nalalaman ko na pagdating ng Mesiyas, siya yung magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Praise God. Alam niyo po mga kapatid, gusto talagang magpapakilala ng Diyos sa ating buhay. Kung minsan tayo lang yung ayaw. Amen? Nakuha nyo. Praise God. Hindi po ka masyado mahaba. Ano sagot ng Panginoon? Walang paligoy-ligoy. Praise God. Kung ano yung hinahanap ng Samaritana, yun ang sinabi ng Diyos.
alam ko na pagdating ng tamang oras, pagdating ng Mesiyas, siya yung magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Ano sagot ng Panginoon? Ano sagot niya? Sige, gamitin niyo yung mga cellphone niyo. Gamitin niyo yung mga Bible niyo. Praise God. Ano sabi niya? Ano sabi ng Panginoon? Verse 26. Ano sabi ng Panginoon sa verse 26? Dito, malakas. Sige, isang malakas. 1, 2, 3. Dito naman. 1, 2, 3. Hallelujah. Ako yung tinutukoy nyo. Ako yung, praise God. Kaya masabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama sa pamamagitan ko. Sabi ng Panginoon, ako yun. Ako yun. Praise God. Alam nyo ba, kapag nakaharap natin palagi ang Panginoon, kapag nakaniig natin ng Diyos, face to face, nakakausap natin siya. Araw-araw nagbabasa tayo ng Bible. Napakadali, no? Na magawa ang ipinapagawa ng Diyos. Napakadali na gagawin natin katulad ng babaeng Samaritana. Yung dating mahirap, sarili niya lang hindi niya kaya. Pero nung nakaharap niya ang Panginoon, nagagawa niya. Praise God. Ako yun. Nung marinig ng babae Samaritana, anong ginawa niya? Ay, hiya ako. Panginoon, makasalanan ako. Hiya ako. Ano? Ano sinabi? Ano ginawa ng Samaritana? Ha? Ano ginawa ng Samaritana? Verse 29. 28. Please lang mga kapatid. Iwanan na natin yung mga nagpapagulo sa isip natin. At hayagan ko pong sabihin sa inyo kung saan ka masaya. Go lang. Kung doon ba kayo gagamitin ng Diyos no problem. Amen. Ang simbahang ito, mananatiling simbahan. Maniwala kayo sa akin. Saan ba kayo masaya? Saan ba kayo gagamitin? Saan ba kayo nararapat? Go! Alisin natin ang panghihinala. Alisin natin ang mga katanungan. Hali kayo. Verse 28. Hali ko, tingnan ninyo. Praise God. Basahin natin ito hanggang sa uli. 28. Hali kayo. Tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat na ginawa ko. Siya na nga kaya ang Kristo? 30. Kaya, lumabas ng bayan ng mga tao at pumunta kay Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko, ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin. Tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Hindi ba sinabi ninyong 4 na buwan pa at anihan na? Sinabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid. Hinog na ang mga trigo at tanda ng anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nag-iipon ng bunga para sa buhay
na walang hanggan. Kaya, kapwa maggagalak ang nagtatanim at ang mag-aani. Totoo ang kasabihan ng iba. Iba ang nagtanim, ngunit iba ang nag-aani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim, at iba ang naghirap dito, at kayo naman ang aani ng kanilang pinaghihirapan. Sarap pa. Praise God. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang nanalig kay Jesus dahil sa patutuo ng babae. Sinabi niya sa akin ang mga lahat ng aking ginawa. Kaya pumunta sila kay Jesus at nakiusap. Tumigil muna siya roon at tumigil nga siya roon sa loob ng 3 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya at alam namin siya na nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. God's victorious next generation. Ikaw yun. Kaya kung ano man po yung ginagawa, pagpatuloy mo. Huwag mo nang isipin yung mga kasalanan. Balakit lang yan. Usapin mo lang ako, pastor. Gusto ko talaga mapagamit sa Diyos. Diretsa lang kayo sa akin. At mag-pray tayo. Amen? Pray God. Ano yung ating tema? Ay, nako. Sige, sabay-sabay. Nakita nila yung kanilang mga susunod na henerasyon. Tayo yun. Sana ganun din yung pananaw natin. Amen? Praise God. Purihin ng Panginoon. Praise God. So ngayon umaga, dumulog tayo sa Panginoon. Huwag na natin gamitin yung ating sarili para alipinin ang mundong ito. Hanggat may panahon, gawin natin. Dahil ang nais ng Diyos, una, ikaw ay pagpalain. Pangalawa, ikaw ay gagamitin. Pangatlo, upang mapatutuo ng mga kabutihan na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Sana may natutunan tayo. Sana naunawaan natin. At alam ko na ang Diyos ay nasa panig ko rin. Kaya yun ang pinapahatid sa inyong mga puso. Manalangin tayo. Hallelujah. Praise God. Tawagin natin yung musician. Awit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Upo lang kayo dyan. Dili-dilihin nyo yung sarili nyo. Panginoon, ano na ba? Ano na ba ang buhay ko ngayon, Panginoon? Ano ba ang plano mo sa akin? Kung hindi mo pa alam, tanungin mo ang Diyos. Huwag mo nang antayin na tanungin ka pa ng Diyos. Kasi, ultimatum na yun. Si Cain, tinanong ng Diyos. Nasaan? Huwag natin hintayin na hanapan tayo ng Diyos. Ngayon pa lang gagawin na natin. Praise God. Hallelujah. Kaya buti-buti mo, Panginoon. Praise God.
mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Tanging ka ay magpawalang hanggan. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ka, ika'y walang katulad. Tunay ka, ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ka, ika'y walang katulad. Tunay ka, ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Hallelujah. Jesus. Father in heaven, salamat po sa umagang ito. Dahil sa aming pagpupuri ngayong umaga, aming pong natunghayan ang tunay na pagsamba na nakalaan lamang para sa inyo. Alam po namin, Panginoon, ng aming buhay ay nanggagaling sa inyo. Kayo ang naglikha sa amin. Dahil sa isang napakahalagang kadahilanan, Panginoon, na mula sa aming mga labi, sa aming lakas, puso, isip at kaluluwa, kayo ang dapat naming kilalanin at purihin sa aming buhay bilang Diyos. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ngayong umaga. Katulad ng babaeng Samaritana, Panginoon, may mga sarili-sarili kaming mga banga na pinapasan. May mga suliranin kami sa aming buhay. But Lord, salamat dahil nakatagpo ka po namin sa umagang ito. Nagsalita ka, Panginoon, sa amin. Isang makatuwiran, isang makatotohanan na salita ang aming natunghayan sa umagang ito. Kaya, Panginoon, salamat. Salamat. Ng yugto ng aming mga buhay, ang nanalabi sa aming mga buhay, ay gagamitin namin, Panginoon, para i-worship. Sambahin ka, Panginoon. Sabi mo po sa chapter 13, verse 8, ng aklat ng Hebreo, Panginoon, ikaw si Jesus na hindi nagbabago. Ikaw noon, ngayon, at magpakailanman. Alam po namin, Panginoon, na tinawag mo kami sa ganitong sitwasyon ng aming buhay.
Dahil mayroon ka pong ipapagawa sa amin na magtagumpay po ang aming next generation sa pamamagitan po ng gabay, tulong at kapangyarihan na ipinagkakaloob mo sa amin. I-bless mo po, Panginoon, ang bawat membro ng Silanganan Community Christian Church. Ang bawat isa, Panginoon, na nandito. Punuin po ninyo ang kanilang buhay. Pagpalain ninyo sila, Panginoon. Pangunahan ninyo, O Diyos. At patuloy naming maranasan, Panginoon, ang iyong pagkilos at ang iyong makapangyarihan paggalaw at pangunguna, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po. Salamat po, Ama. Dakila ka, makapangyarihan. I-bless mo po ang aming mga tahanan. I-bless mo po, Panginoon, ang aming mga trabaho, ang mga source of income, Panginoon. Kayo po, O Diyos, ang patuloy na manguna sa amin. Salamat po, O Diyos. Sa susunod na linggo, Panginoon, marami kami mga pangailangan yung aming mga estudyante, Panginoon. I-provide po ninyo ang pinansyal ng bawat tahanan. I-provide po ninyo, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Dahil sa umagang ito, kami umaasa at naniniwala na kayo ang Diyos na magdala sa amin sa isang mabiyaya, masagana at mapagpapalang buhay. Ingatan po niyo, Panginoon, yung aming mga Grab driver, yung aming mga nagtatrabaho sa mga pabrika, yung aming mga nagtatrabaho sa hospital. Lord, ingatan ninyo sila sa kanilang araw-araw na pagbiyahe. Isama po ninyo sa kanila ang inyong mga guardian angel upang protektahan, Panginoon, ang kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Uwi kami, alis kami sa bahay-sambahang ito na taglay namin, Panginoon, ang iyong kabutihan. Taglay namin ang iyong kapangyarihan. At higit sa lahat, natanggap namin ang kalayaan bilang mga mananamba at sasamba sa inyo, Panginoon, habang kami nabubuhay. Salamat po, Ama. Dakila ka. I-bless po niyo, Panginoon, ang aming darating na June 12, Panginoon, na magkaroon kami ng water baptism. At mangusap kayo, Panginoon, sa bawat membro na sila din po ay gustong maka-avail, Panginoon, ng water baptism na ito. Maglaan kayo ng oras, panahon para sa kanila. Salamat po, Panginoon. Ngayon pa lamang, dinideclared na po namin ang tagumpay, ang kapangyarihan, at ang biyaya sa aming mga gagawin. Ito po ang aking panalangin, pasasalamat at pagpupuri na may pananampalataya sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng malakas na Amen. Praise God. Magandang umaga. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Praise God.